Sabi po ng Isaiah 55:7, "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon." Ang ating pong mensahe, the people who should return unto the Lord. So ang Isaiah 55:7 ay ginagamit po yan ng mga Armenian para ma-persuade tayo na at ang lahat ng mga nakikinig sa kanila na ang kaligtasan ay partly sa Panginoon at partly sa tao. Yan po ang tinatawag na synergistic salvation. Synergy meaning two or more energies have a part in producing a work or a product or a result. Synergy. Dalawa or more than one energy is required so that the result can be obvious or can be produced. Yan po ang result na tinutukoy, salvation. Ang result na tinutukoy dito sa Isaiah 55:7 ay pardon. Ang sabi, He will have mercy upon him. He will abundantly pardon. So the result is mercy of God. And another result is the pardon of God. Pero papaano yan makukuha? The wicked should forsake his way, the unrighteous man his thoughts, and return unto the Lord. At pag yan ay ginawa ng isang tao na unsaved, siya ay papatawarin ng Diyos. Yan po ang kanilang understanding. Pero tayo, titingnan natin. Yan nga ba ang sinasabi ng talata? Yan nga ba ang sinasabi na gustong ipahayag ng ating Panginoong Diyos sa talata na ito? Now, pag tinignan natin, ang unang salita na makikita natin ay yung return. Return unto the Lord. Ibig sabihin, bumalik. So, papaano ka babalik kung hindi ka galing doon? Yun ang kailangan nating, ang babalikan mo galing, kagaya ni Brother Louie, galing na sa bahay, hinatid dito si Nena, bumalik. Di ba? Bumalik sa bahay. Kasi meron pang isa pa na kailangan sunduin. So, kung hindi siya galing doon, hindi na siya babalik doon. Okay? Now, the Bible says in Isaiah 55:7, return unto the Lord. So, we can have an idea that the people who should return unto the Lord are the people who were already in the Lord. Amen. Kaya hindi yung unsaved. Primarily, ang tukoy nitong verse na to. Na kung saan, sige na, bumalik ka sa Panginoon. Sige na, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon para ikaw ay maligtas. Meron si Billy Graham, ganyan. No? Pagka nakapanood kayo ng mga evangelistic meeting ni Billy Graham, commit your life to the Lord. Commit your life. Kasi karamihan naman sa mga Amerikano kasi, mga Baptist. Pati nga yung Miss America, Baptist. Pati yung adulterous president, Baptist. No? Halos lahat. Mga corrupt, mga Baptist. Mga divorced, 50%, pinakamataas na divorce rate sa Baptist Church. Sipin mo yun, ano? How it has become like the Catholic Church. Pinapanganak ka na doon. So, lahat ng klaseng ugali, lahat ng klaseng iba-ibang magkakasamang iskandalo, ay mga Baptist ang gumagawa. Kasi sila yung marami. No? Dito, kakaunti. Pag nung 1979, nung ako'y naligtas anong religion mo? Baptist. Ano yun? Baptist? Ngayon ko lang narinig yun. Bago lang ba kayo? So, kasi nga, hindi tayo
Hindi famous ang mga Baptist. No? Ay matagal na ho yan. No? Panahon pa ng Panginoong Hesus, may Baptist na. Si John the Baptist. Oh, di ba? So, nakakapagtaka naman ngayon yun lang narinig. Kasi Tagalog Juan Bautista. Kaya hindi nila alam yung Baptist. Ang kilala nila, yung Bautista. No. So, sino ang tinutukoy dito na the people who should return unto the Lord? It is the wicked who were of the people of God. Kasi sabi, let the wicked forsake his way. Sino yung wicked na dapat bumalik sa Panginoon? Di yung mga tao na kasama ng mga people of God, the nation of Israel, who forsook the Lord. Sila ay being commanded by Isaiah, God Himself commanding Isaiah, ito sabihin mo, sa bansang Israel, return unto the Lord. Let the wicked man forsake his way. Return unto the Lord. Bumalik kayo sa akin. Hoy, bansang Israel, bumalik kayo sa akin. Karamihan sa inyo natalikod na. Karamihan sa inyo hindi na tumutupad sa covenant between Moses, between Jacob, between Abraham, and you as the children of Abraham. Between God and you as the children of Abraham, as the children of Isaac, as the children of Jacob. Hindi na kayo tumutupad doon sa mga patakaran na sinabi ni Moses na kailangan mangyari para tanggapin ko kayo bilang inyong Diyos. Return unto the Lord. So sila yung pinapatukuyan ng mga salitang ito. Sabi po sa 1 Thessalonians 1:9, 1 Thessalonians 1:9, for they themselves shew of what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Sa mga hindi bansang Israel, sa mga Hintil, they do not return. They turn. Tama? Sabi, kayo mga Thessalonica, you turn to God from idols. Kasi ang original nyo, hindi naman si Jehovah. Ang original na Diyos nyo, mga idols. Mga Diyos-Diyosan. So, kung Greek ang Thessalonica, sino ba ang mga Diyos ng Greek? Hindi si Zeus ba yun? Oh, tama. No? Yung Olympus, yun yung langit nila. No? At yung kanilang mga iba-ibang Diyos, no? Na Greek gods and Roman gods. Yan yung kanilang sinasamba. Kaya sa Roma, maraming mga estatwa doon during the time of Paul and the time of Christ. No? Si Janus, yung may hawak ng susi, naandyan yan sa Roma. Si Janus. Kaya yan yung January. Diyan kinuha. No? Yung Roman calendar, yung Julian calendar, ay galing sa Emperor Julian, na isang Roman emperor na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang pangalan ng kanyang Diyos, si Janus. No? Ay ngayon, sabi, ay, kayo mga Baptist, huwag kayong gumamit ng kalendaryo kasi ang pinangalan niya sa mga pagano. No? Si Janus. O, palitan nyo. Sa ano kasi sa Hebrew, Abib. No? So, hirap naman yun. No? Yun na yung naging ano eh. Kaya hindi tayo, wala tayong Halloween. Kasi pagan practice yan. Wala tayong, yung Christmas natin, although we believe and are happy that the Lord Jesus Christ was born, hindi natin inuulit repeatedly because it is not the practice of the apostles of Mary and Christ Himself.
Di ba? Tayo, meron tayong happy birthday to you. Brother Jess, happy birthday. Di ba? Pero ang Panginoon, walang ganun. Hindi kinumand ng Panginoon na, tuwing birthday ko malapit na December 25 Mag-celebrate tayo. Peter, James, John, kayo nang bahala sa handa ikaw ang coordinator. Walang ganun. Diba? So kung walang ganun, early churches walang ganun, hindi wala rin tayong ganun. Pwede naman natin sinasabi na napakalaking kasalanan na mag-celebrate ng Christmas. No? Wala lang sa scripture. Kaya hindi church practice yan. Walang Halloween, walang Valentine. Natatanda ko, ang daming mga mga Baptist church na may mga puso sa nakasabit. Pag Christmas, nakasabit, parol. Tsaka Christmas tree dito. Tapos yung Christmas tree, lalagyan mo ng perang yan para kay pastor. No? Sabit. No? Tapos yung Valentine. Valentine yun, di Valentine. Okay? Tapos, ang dami. No? Na mga celebrations na wala naman sa Bible. Pero in-incorporate na sa isang Baptist church. Well, as much as possible, by the grace of God, as long as I'm alive, I'm the pastor, we will not do that. At hopefully, yung papalit sa akin, hindi rin gagawain. Bahala na kayo kung gawain niya. Bahala na kayo. Kayo naiwan Okay? Natandaan ko yung aking dating pastor Si Pastor Abante Sr. Ay talagang mahigpit yon. At laging ginagawa namin, halos nakasayayan na namin, na kung buhay lang si tatay, hindi yun nangyayari dito. No? Naku, hindi ganyan ang sabi ni Tatay Abante. Hindi ganyan. Baguhin niyo yan kasi hindi ganyan yung pinrich. No? Lagi namin inaalala, kung buhay lang siya. Yun. Siguro mangyayari din dito kung buhay si Pastor Nilo. Di papayag yan. No? Kung buhay pa kayo. At ako'y patay na. At kung hindi tayo sabay-sabay i-rapture, mukhang malapit na no? Mukhang aabutin tayo no? Kasi kakagera sa Iran, Israel, no? Russia, Ukraine, no? Si Trump, mukhang last Trump na ni Trump Di ba? Siya na kasi ang Trump, nagkataon ba naman, yung paapelyedo niya, Trump. Tapos nakalagay sa 1 Corinthians 15, at the last trump. For the trumpet shall sound and we shall be raised incorruptible. The dead in Christ shall rise first. And we which are alive and remain shall be changed. Pambihira yan Kaya, tapos ang daing, kahit mga Baptist nagsasabi, eto na ang huling decade. Ang dami nagsasabi niyan. No? Ito na ang huling decade. Pati nga dito sa sa bulletin natin nagkasundo yung Iran at saka kaninong article? Sa'yo ba yan? China at saka Iran? Article mo ba yan? Kita mo. Yung ating choir director, writer ay naniniwala na rin. Nagkakatugma-tugma, sana nga ay sabi niya, we shall not all sleep. Hindi lahat ng Kristiyano mamamatay. Pero it is appointed unto men once to die. Teka muna, mapupunta tayo sa rapture. Balik tayo dito. Who should return unto the Lord? The wicked should return unto the Lord. Who are the wicked who should return unto the Lord? Not the unsaved wicked, but the wicked among the nation of Israel. Primarily, sa kanila yung message na yan. No? Balik kayo sa akin. Kasi natatalikod na kayo. No? At ang sabi dito sa Jeremiah 50 verse 6. Jeremiah 50 verse 6. My people had been lost sheep. Tinawag sila na naliligaw na tupa.
So, ang sheep of God is the nation of Israel. The lost sheep of the nation of Israel. Laging magkakaduktong yan. No? Yan ang sinabi sa Matthew 10:6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Sabi rin ng Panginoon sa Matthew 15:24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So yun yung return. Babalik kasi nawala. At sabi nga, no, ito, my people had been lost sheep. Their shepherd have caused them to go astray. Sino yung shepherd? Yung mga naglilid sa bansang Israel at that time. Sila yung namuno para mapalayo sa Diyos. And they have turned them away on the mountains. Imbis na sa Panginoon ituro, the invisible God, nagkaroon sila ng outing sa mga bundok. Dahil doon sa mga bundok, mayroong mga mahiwagang nangyayari doon. Lagi ang mga bundok may mahiwaga eh. 'Di ba? Pagka yan, kagaya dito sa atin, meron ditong bundok ng Mariang Sinukuan. Narinig niyo na ba yung legend ng bundok ng Mariang Sinukuan? Sino na nag-pilgrimage doon? Ikaw ba, Sis Bioli, nag-pilgrimage ka na ron? Hindi ka pa ganun ka-faithful na Catholic. No? Sa Mariang Sinukuan, meron dong amang Diyos, pero babae. Sinasapian ng amang Diyos. At ang tanging mga may karapatan lang na maging disipulo niya, yung mga walang asawa. Kasi ang mga may asawa ay madudumi. Tama yung doktrina, no? Tapos, pag andun ka, at nag-pilgrimage ka ron, at nandun ka, makikita mo, magkakaroon nyo na, ang worship service nila, yung babae, yung lola, sasapian ng ama. Tapos magsasalita, ako ang ama. Yan. So, yan yun. Tapos maliligo ka dun sa isang falls na bago ka pumasok. Yun yung, kasi ang papasukan mo, yung lugar na yon ni Mariang Sinukuan, yun ang tawag nila, Bagong Jerusalem. Oh, ito, andito lahat sa Pilipinas ang mga Diyos eh. Sa Davao may Diyos. Dito sa Luzon may Diyos din. Di ba? So, yan. Pero yan ay mga Diyos-Diyosan. At yan ay hindi lost sheep of the house of Israel. They're just pagans. They're just people who are astray. And they go to the mountains. Ito ngayon, dahil yung bansang Israel, nakita nila, ang yayaman ng kapitbahay nating mga bansa. Ano kaya sikreto nila? Meron silang Diyos na pinupuntahan sa bundok. Subukan natin. Yan ang mga hari noon. Nag-a-acquire sila ng bagong tradisyon, bagong Diyos. Kaya nung panahon ni Jeremiah, Jeremiah, Ezekiel, yan, magka-contemporary naman yung dalawang yan. Ang sabi ng propeta, ay umalis kayo sa Queen of Heaven. Lumayo kayo sa Reyna ng Langit. Iwanan nyo yan. Ngayon, ang sagot ng mga tao, bansang Israel, simula nung umalis kami, dati nagbe-bake kami ng cake sa Reyna ng Langit. Ang swerte namin. Simula nung hindi na kami sumamba at nag-bake ng cake sa Queen of Heaven, minalas na kami. Naghirap kami. Tingnan nyo, merong Queen of Heaven sa Bible. May Queen of Heaven sa Santo Domingo. Doon sa Quezon City. The Most Holy Rosary, Queen of Heaven. And of course, it's Mary. Alam natin. Pero hindi bagong konsepto yan. Nasa Bible yan. At yan ay si Ashtaroth. No? Si Ashtaroth. Yan ang Queen of Heaven. Na since yan ay Old Babylon religion, ay inacquire ng Rome at nung Rome,
ang pangalan niya sa Rome, si Ashtaroth, ang pangalan niya sa Rome, sa Vatican, Cybele. Cybelle. Cybele. The Queen of Heaven. No? Tapos, since yan ay very famous, inabutan nila, nasakop, naging Christian ang Rome Empire, pinalitan nila ng Mary. Diba? Sayang naman yung statwa na yan. No? Sayang naman. Na andyan na yan di tayo na may-ari niyang statwa na, babasagin ba natin yan? Kagaya ng ginawa nila Moses, binabasag yung golden calf. Sayang. Palitan na lang natin pangalan. Gawin natin siya si Mary. Madonna and Child. Yan ang Alam niyo ba sa Vatican, merong altar doon? Merong altar of sacrifice. Doon ng ostya. Doon nagko-communion. Doon nagse-celebrate ng Holy Eucharist. Inamin ng Vatican na yung altar na yon, minana pa nila sa paganong Roma. Doon sinasacrifice yung mga tao dati. Pero dahil sila na ang may-ari, nakakonquer na ang Christianity, nakonquer ang paganism, niretain nila yung altar. At ngayon, ang sinasacrifice na ron, Holy Eucharist. You see? That's called the doctrine of adaptation. No? Pagka na-conquer mo yung tao, i-acclimatize mo yung mga tao na almost the same feasts, the same rituals, bagaltan mo lang ang pangalan, gawin mong Christian name. So, that is what happened. And that is where the kings of Israel led the people of God para mas maganda, mas maunlad, kokopyahin. Winaningan ni Moses pagdating nyo sa bansa, sa lupa na kung saan kayo ay binigay ng Panginoon, pag binigay na sa inyo ang lupang pangako, huwag niyong gagayahin ang mga gawi ng mga tao doon. Sapagkat kaya sila isinuka ng lupa ay dahil sa kanilang kalapastanganan sa tunay na Diyos. Anong ginawa ng bansang Israel pagdating nila doon? Kinopya nila yung kultura, tradisyon, mga piyesta, kinopya nila. Kaya, they are wicked. God sees them as wicked. And therefore, the command is given, return unto the Lord. Now, minsan tayo, mga Baptist, ay nagkakaroon tayo ng ganyang ugali. Ang tawag diyan, backsliding. Diba? May mga nagsasabi, simula nung di na ako ma-attend ng church, lalo akong maraming blessing. No, kasi nagnenegosyo ako pag linggo, daing pera. Nung nag-church ako, naghihirap ako. No, parang mabigat. Naniwala ba kayo doon yung mabigat? Mabigat kasama, malas, jinx. No? Lahat ng mga pamahiin. Nung inalis ko yung mga pamahiin, dahil ako'y naging Baptist, ay, ang dami kong kamalasan sa buhay. Naghirap ako. So, ang para sa kanila, ang importante sa buhay ay yung pagyaman, pag-unlad. Ang sentro ng buhay nila, atik, pera. Pag hindi ka umuunlad sa buhay, walang kwenta yung relihiyon mo. So, that is the wrong view of life. And therefore, that is wickedness. Kahit ka save, pwede ka maapektuhan ng prinsipyong yan. Kahit ka Baptist na, no? Ay pwede ka pa rin mapunta sa backsliding. Mapunta sa maling, ma-impluwensyahan ka ng maling mga prinsipyo. Kaya, isa ka pa, natatawagin din ng Panginoon, return unto the Lord. Balik ka sa Panginoon, huwag mong gawing priority yung hindi naman dapat binibigay. Sabi nga dito,
Tingnan yung verse 2. Chapter 55, verse 2. Wherefore do you spend money to that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Bakit kayo nagtsatsaga bakit kayo bumibili ng pera, nagbibigay kayo ng pera sa mga bagay na hindi naman pagkain? So, ang ibig sabihin ng Panginoon diyan, pinagpapaguran nyo, pinag-uubusan nyo ng oras ang isang bagay na hindi naman salita ng Diyos. Mas ginibigyan mo ng priority yung pagyaman kaysa pagyaman mo sa kabutihan ng Diyos, sa pagkakilala mo kay Kristo Jesus. Para sa Panginoon, ang tamang progress, ang tamang success is to know God and Jesus Christ whom He has sent. Yan ang priority ng buhay. Now, while concentrating on that priority, hindi masamang maghanap buhay at umunlad sa buhay. Pero dapat, ang mind mo, whether ikaw ay tumaas o bumaba, ang priority mo ang Panginoong Hesus. Pagkaya nawala sa sights mo, nawala sa values mo, you return unto the Lord. Pag ang naging priority mo ay yung paghahanap buhay, pagkita, pag-unlad, return unto the Lord. So who should return unto the Lord? The Israel, the people of God. And here in our midst, dito sa congregation na ito, return unto the Lord, yung mga Baptist na nawawala sa hulog. Kahit na ikaw faithful pa dito sa ating church, minsan, in the heart, you are backslidden. That's possible. And we should return unto the Lord if that happens to us. Why should you return unto the Lord? Amos 5:22. Tingnan natin Amos 5:22. Because it's important na malaman natin ang reason. Isa pang mga reason, napakadami ang reason na bakit kailangan ang priority natin ay ang Panginoon and tayo ay bumalik sa Panginoon pagka nawawala tayo sa tamang Amos 5:22. The Bible says, though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them. Kahit kayo nag-offering, faithfully, hindi ko tatanggapin. So may mga offering pala na hindi tinatanggap ng Panginoon. Pero it's not for you to stop offering. Ang sinasabi, ang point dito is, when you offer it correctly, rightly, with the right heart, with the right doctrine. Because you might be offering in a vain way. Kagaya ng bansang Israel. Tuloy-tuloy lang yung offering, tuloy-tuloy lang yung rituals, yung ceremonies, tuloy-tuloy. Hindi nila namalayan, hindi na tinatanggap ng Panginoon. Kasi mali na yung ginagawa nila. No? So sabi niya, kahit kayo nag-offering, hindi ko natatanggapin. At sabi niya, I will not accept them, neither will I regard the peace offerings of your fat beasts. So nag-offering sila ng animal sacrifices. Sabi niya, hindi na ako natutuwa sa ginagawa ninyo. Pero ang Panginoon nag-decree niyan. Ang mga meat offerings and fat beasts being offered, the blood being shed, is a decree from God. But because it is being offered in the wrong way, sabi niya, I'm not happy. I do not accept it anymore. Ano pa sabi niya? Take thou away from me the noise of thy songs. Pati yung awitan. Kaya yan, yung mga umaawit. No? Yung choral, yung choir, yung special numbers.
it is possible na ang ganda-ganda ng boses mo, ang ganda-ganda ng lyrics, ang ganda-ganda ng blending, pero hindi tinatanggap ng Panginoon. Hindi porket nag-awit ka at nag-special number ka, tinatanggap na ng Panginoon. It should be offered in the right heart. It should be offered in the right doctrine. Particular ang Panginoon dyan because He can read our hearts. Tayo, we can just celebrate. Praise God. Ang ganda. Ang ganda ng blending. Pinractice talaga. Nag-effort talaga. Ang ganda ng lyrics. Ang ganda ng kanta. Amen. Hanggang din lang tayo. Hindi natin alam ang puso ng mga kumakanta. Pero ang Panginoon nakakabasa eh. Diba? Kaya, baguhin natin yung puso. Hindi ibig sabihin, wag na tayo kumanta. Ang ibig sabihin, pagkakanta ka, be sure, tama yung puso mo. Take thou away from me the noise of thy songs. Para sa kanya, yung awit, kahit ang ganda-ganda ng rendering, noise. No? Ingay, distortion. Para sa kanya, sintonado yan. Kahit ang ganda-ganda, appreciated ng church. Pero sa kanya, walang kwentang kanta. Because the heart is not right with God. Kaya minsan, gusto ko lang isingit ito, no? Minsan, merong nagsatuturo dito. Tapos yung iba, imbis na makinig sa turo, nagpa-practice sa baba. Multitasking. No? Or, meron kang pinapractice sa piano, may pinapractice ka whatever, may ginagawa kang iba, you do not join the whole church. Ang bawat kilos natin dito sa pulpit is church action. Worship, teaching, listening, church action. If you do something else, kahit nandito ka sa facility, kahit nandito ka sa address, hindi ka kasama sa church action. Pag nag-multitasking ka. So be careful. Because it's the heart that matters. Kaya, be sure na lahat ng ginagawa natin, join tayo lahat. No? Huwag tayong intentionally absent, not unless providentially hindered. Kagaya nung last activity, men's meeting, men's training. Si Brother Jan sabi, pasensya na, Pastor. Meron akong talagang hindi ko maiwasan. I appreciate that. Ibig sabihin nun, yung puso niya, gusto niya. And kung wala lang sana siyang gagawain na obligado siyang gawain, andito sana siya. At masaya sana siya. Hindi siya masyadong masaya kasi yung ginagawa niya ay hindi yung perfect will of God. Kaya lang, commitment niya yun. Pero may mga men na pwede naman sana umattend, nag-decide, hindi na lang. Dito na lang ako. So, puso. Di ba? Alam niyo si Brother James, tulog na yan. Noong tumawag ako, nasabi ko, kailangan ng men nandito, nakahiga na yan. Nag-grab para lang makarating. Nagbago isip niya kasi na-convict siya. Kailangan nandun ako kasi ang mga kalalakihan nandun. May panawagan ang Panginoon. There's a call comes ringing or the restless wave. Send the light. So how can you send the light if you're not trained? So intentional absence is not good. No? And mas masama pa, hindi ka man lang nagpaalam. Bakit ka absent? Hindi ka man lang napighati. Ginastify mo pa. Okay lang yun, ginawa ko. Di ba?
So, pagka tayo, meron tayong mga activity, meron tayong mga sakit, iba-iba reason natin. Magpaalam naman kayo. Just to show that you regret being absent in such activity. Na yun ay priority mo, but because of certain things, you are not available. That's okay. At hindi lang yan para sa akin. Hindi naman ako nagtatampo sa mga umabsent eh. It's for your own good. It's for your heart. Natin ulitin yun. Kung kayo ay nagkamali sa ganyan. Meron pa akong isang kausap eh. Hindi kailangan yan. Men's training. Basta lumabas ka na lang, mag-visitation ka. Hindi na kailangan yan training. Meron pang ganong klaseng tao na imbis na sabihin na, pasensya na, hindi ako makapunta. Justify pa niya yung absence niya. At meron pang siyang mas magandang plano para sa church. Tama ba puso ng ganun? Di ba? Sumakay ka na lang, sumama ka, kung wala ka na pala, at least sumama ka sa church activity. Dahil hindi naman tayo lahat-lahat, iba, pare-pareho ng level. Kung sa tingin mo, mas mataas na ang level mo, no? Doctorate ka na, bakit ka pa sasama sa men's training na mababang uri ng teacher? Doctorate ka na nga. 50 years old ka ng Christian. At marami ka nang natayong misyon, halimbawa. Ba't ka pa sasama sa men's training? No? Ba't ka pa mag-amen sa isang tao na wala namang enough knowledge para i-training ka pa? Sumama ka lang that I believe, kahit na mataas kang tao, sumama ka sa isang church activity because you belong there, that is honored by the Lord. Amen. No? Hindi dahil baka may matutunan ka pa o baka may mapulot ka pa. No? Ikaw na nga trainer eh. Ikaw na nga pinakamagaling. Pero maten ka pa rin, sumuporta ka pa rin. Merong pitak sa puso ng Panginoon yung ganyang klaseng lalaki. Yung ganyang klaseng tao. Sabi ni Paul kay Timothy, let no man despise the youth. Bata pa lang si Timothy. For sure, kung si Timothy magpapastor sa isang church na marami ng matatanda na, tapos pastor nila bata, sasabihin ng mga matatagal na at naka-senior na. No? Mas senior, mas nauna, mas matagal ng Kristiyano, mas matanda na yung age, mas marami nang alam sa buhay. Tapos ang pastor nila, mas bata. Ang tendency niyan, tingnan ko nga itong totoy na to, kung anong may tuturo sa akin. Nalaan naman. Alam ko na yan eh. Wala ako na pala. Bakit? Pag pumupunta ka sa church, para lang may mapala ka o may mapala ang Panginoon? Whom do you serve when you go to church? It's God, not yourself. You come here, not for yourself only, but for the church, and then for the Lord of that church. Tatlo. Diba? So, kung halimbawa, sabihin na natin, you are well-versed. You know more. You come anyway for the sake of Christ, for the sake of the church. Yun yun. So, yung mga next activity natin, yan ang ating yung ating mental mindset. Yung ating mindset. Baguhin natin. Return unto the Lord. Change your ways, change your mind, change your attitude in everything that we do here. That was the problem of the nation of Israel. Napunta sila sa, ano ba ang modern trend? Ano ba ang magandang dapat gawin? Best use of my time. Napunta sila sa philosophy
of men, situational ethics of men, what is the benefit of humanity. Pagka ganyan, hindi ka na spiritual. Self-benefit eh. Di ba? Ang spiritual is the benefit of God, then the benefit of others, then the benefit of yourself. Di ba? What is joy? Jesus first, others next, you last. Joy. Yun ang totoong achievement. Kung gusto mo ng joy, Jesus first. Seek ye first the kingdom of God. Others next. Love your neighbor as yourself. Then yourself last. Yung pleasure mo, huli yun. Return unto the Lord. Change your mind. Change your mindset. Kaya, tumating ang panahon na sabi ng Panginoon, hindi na ako aamoy sa inyong mga offering. Hindi na ako nag-enjoy sa inyong mga awit. I will not hear the melody of thy viols. Yung mga musical instrument nyo, tigil nyo na yan. Walang kwenta sa akin yan. But let judgment run down as waters and righteousness as a mighty stream. What is God concerned about? It is judgment. Doctrine. The way that you run your life according to the doctrine of Christ. That's judgment. Every time magdidesisyon tayo, that is judgment. And pag nagdesisyon ka na galing lang sa iyong sarili at walang kambasihan sa prinsipyo na tinuro ng Scripture, that is not good judgment. That is wicked judgment. And sabi, have you offered unto me sacrifice and offerings in the wilderness 40 years, O house of Israel? But ye have borne the tabernacle of your Moloch and tuned your images, the star of your God, which ye made yourselves. Therefore, I will cause you to go into captivity. May consequence ang matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo, ha mga anak? Huwag matigas ang ulo. Sinasabi ko na sa inyo, ito ang paraan ng Panginoon Diyos. Pag hindi kayo nakinig sa mensahe ng Panginoon, may kaalalagyan kayo. Painful. Because God loves you. Pati sa pain na ibibigay ng Panginoon, it is still because of love. Pag pinapalo ka ng ama mo, yung mga hindi pinapalo, no? Yung mga kapitbahay ko, tsaka yung mga pinsan nila Michael, hindi ko pinapalo yun. Hindi ko anak yun eh. Pinalo ko yun. Di away kami ng tatay nun. Pero sila pinapagalitan ko. Sila ang binibigyan ko ng consequence. No? Dahil mahal ko sila. Para sila'y tumino. So tayo anak ng Panginoon Diyos. Hindi papabayaan ng Diyos kung tunay kang anak na mabuhay ka ng aksaya ang inyong oras. Aksaya ang inyong buhay. At naglilingkod ka na hindi na pala katanggap-tanggap. Iko-correct ka ng Panginoon. At may consequence yan pagka mali ang lakad mo. Because in the sight of God, it is wickedness. Let the wicked forsake his way. It is unrighteousness. If you go astray, even if you're saved, you can do unrighteousness and you can do wickedness. So my fellow Baptists, my brethren in Sovereign Grace Baptist Church, Imus, we have a church covenant. We have bylaws. We have confessions of faith. We have a culture. We have the head of the church, the Lord Jesus Christ, whose heart is in love with the church. The Lord Jesus Christ loved the church and gave himself for it. Ephesians 5:25. Therefore, if Christ himself loved the church,
we who are members of His body, the church, should love His church. So much that we promise to support our church. Kaya tayo minsan hindi mabagal umunlad. Praise God. Maganda ang ating pag-unlad dito. No? At pagka tiningnan ng mga pastor, minsan may mga members ako dito. Ay, mga kaibigan akong pastor. Pastor, ang bilis Mama nga sila, sabi ko, purihin ng Panginoon Diyos. Siya lang. Talaga, hindi ako. Wala akong kinalaman dito. Sa progreso ng church na to. It's God. Yung mga members dito, we are people who just were used of God to have this kind of speedy progress. No? And therefore, it is God who should use us at paglinangin natin yung binigay ng Panginoon sa atin. Pagkakataon na umunlad pa, nang umunlad pa, nang umunlad pa. Huwag tayong pabigat. Diba? Pag may nakita tayo dito, kailangan, paano ko kaya makukumpleto to? Paano ko kaya mapapaganda to? Paano ko kaya, ano kaya maibibigay ko o maitutulong ko dito? Ganun. Hindi yung, ang pangit! Pangit ng CR, ang pangit ng kortina, ang pangit ng, ang mahal. Huwag ganun. Mag-isip tayo, paano kaya ako gagamitin ng Panginoon para mas maganda, mas mura, mas maayos, mas mabango. Yun. Yun lagi. Tulungan. This is not only my project. No? Kagaya kanina, in-announce ng ating MC, yung basura. Last Sunday, ganun pa rin. Meron pa rin kami tinapon na basura. Me, by my own hand. With the worms together with it. No? Na in-announce na nga. Bago, maghanap tayo. Meron na tayong tambakan dun, Mamaya, yung bago, pag-uwian na, uwian na, sakaya na lahat agad. Di ba? Meron pang mga kakalat na baso dyan. Sa sobrang gusto nyo na sumakay na, may mga naiiwan kayo. May naiiwan na baso na lahat ng klaseng, yung iba cellphone pa, naiiwan sa sobrang gustong umuwi na. No? So, we promise, let's support. No? Are you a Baptist? Okay. If we're a Baptist, do you read the Word of God regularly in your own house? Pagka ang sagot mo, no, that's wickedness. Baptist ka pero hindi ka regular na nagbabasa ng salita ng Diyos. You are a wicked Baptist. You are a wicked member of this church. Return unto the Lord. Return unto that good habit of reading the Word of God regularly, every day. Hindi yung stop, o minsan lang, kung mansampungan mo lang. Do you pray regularly? That's wickedness if you do not pray. You are a member of this church. Kahit save ka pa, you are a wicked people of God. And God calls you to return unto the Lord. Do you talk to people about Christ regularly? Every time may makakausap ka, iniisip mo yung kaluluwa niya. Hindi yung pagkakakitaan ko kaya to. Ano kaya mauutang ko rito? Ano kaya ang ma-arbor ko dito? Diba? Yung panahon namin nung high school tinitingnan, uy, bago relo mo, arbor naman! Alam nyo ba arbor? Baka iba hindi alam nyo. Akin na lang yan. Covetus. No? Uy, bagong sapatos mo Wow, sila lang ang anak ng Diyos. Bagong sapatos, kami wala. Sana all.
Covetousness yun. No? Hindi dapat ganun ang baptist. Don't make that part of your language. No? Sana all. No? Arbor naman. No? Sila lang yan. Sila lang. No? Buti, swerte ka. Masyaman ng tatay mo. Hindi ganun. No? Ang pag-iisip mo, pag namimit mo yung isang tao, paano ko kayo babahagi ang salita ng Diyos sa kanya? Yun ang unang interest mo. Kahit na save na yan, kahit na baptist na yan. Ang iniisip mo lagi, how to break the word of life together, dalawa kayo. No? Sharing. And you experience joy. No? Para kayong pumunta sa isang restaurant na eat all you can, na ang sarap-sarap lahat. Enjoy kayo, di ba? So, yung sharing of the Word of God, dalawa kayo, yun. Meron kang masayang pakiramdam. So, share, talk to people about Christ regularly. If you are not doing that, that is wickedness. Return unto the Lord. Giving. Offering. Kung ikaw ay may kinikita, laging meron dapat kasama ang Panginoon sa kinita mo. Diba? Kasi lahat yun, 100% sa Kanya eh. Ibabalik mo lang yung part eh. At ibig sabihin nun, Lord, lahat ng kinita ko for this month, galing sa'yo. Ito yung token of my profession na ito'y galing sa iyo. A part of it. Yan lang kasimple yun eh. No? It's not really how much did you give. It's the recognition that it is from God. So, whether you are a student, may tinanggap kang allowance, sanctify the Lord God in your heart. Meron kang kinita, konti. Huwag mo sabihin, konti lang to eh. Tsaka na lang. Pag marami na. Ay, huwag yun. So, withholding that grace of giving is also wickedness. It's greediness. So, yan ang mga regular na ginagawa natin. No? Tayo ay pumupunta sa Panginoon, uma-attend, nagbibigay, kinakausap ang ibang tao, nananalangin, nagbabasa ng kanyang salita, umiibig sa mga kapatiran. Nagkakaroon tayo ng fellowship. Tayo po ay nagpupunta dito para lalo tayong mapalapit. Dahil pag kilala mong isang tao, mas malapit puso mo sa kanya. So we malapit tayo tapos malapit tayo sa Panginoon because we grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. That's our daily and weekly desire and gladness. And if it does not make you glad, you are a wicked Baptist. Yung wala kang desire na lumago sa Panginoon, no? That's not good. Now, paano mo sasabihin, desire mo lumago sa Panginoon, pero lagi ka absent? Or lagi kang palayo? Hindi yun totoo. Di ba? Kung hindi ka, tapos halimbawa, sabihin na natin, preoccupied ka, importante yung ginagawa mo, kaya ka absent. Nire-review mo ba? Diba? Meron tayong newsletter, meron tayong live, meron tayong reels, meron tayong marami na pamamaraan para maintindihan natin ano nangyari during this past week. Hindi ka na nga umattend, hindi ka na nga nag-participate, hindi mo pa nire-review man lang so that you don't even know what's happening. That's wickedness.
mga kapatid. Return unto the Lord. So, here is our conclusion. If the Spirit talk to you, na ikaw yung tao na yan, na wicked, and you should return unto the Lord, kailangan po na you should forsake your way. 2 Chronicles 7:14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land. So that's for Israel. But for us who are here, who are members of this church, seek God's face. Turn from your wicked ways. And God will show you His mercy. Sabi, ano mangyayari doon sa mga tao who forsake their ways and forsake their evil thoughts? God will have mercy upon you. And God will abundantly pardon. Kung God touch your heart with the message that you should return unto the Lord, God touch your heart with the message that you are failing, that you are going away instead of going forward with us, God will abundantly pardon if you forsake your way. Kung ikaw ay lumayo na dyan sa maling gawain, na nakita mo na, mali pala yung ginagawa ko, Panginoon, patawad po. And so, the Bible says, God will abundantly pardon. And God will have mercy. He will not say, wala ka ng chance. God is a God of second chances and third chances and fourth chances. Yan ang ating Panginoon. As long as you're alive, His embrace, His outstretched arm is shown to you. So kung ikaw ay napalayo, bumalik ka sa Kanya, andiyan yung Kanyang kamay, naka-extend na to welcome you back. Tayo po tumayo.